magpakasal kami ni Albert, napag-usapan namin mag-asawa na unahin sa lahat ang pamilya. Maging responsable mga magulang. Bahagi ito ng reproductive health. Di lang to family planning. Para rin to sa kalusugan nating mga ina at ng buong pamilya. Alamin niyo ang reproductive health. Kumonsulta sa health center tungkol dito. Para sa iyo to. Para sa lahat ang reproductive health. Condoms? Okay ba yun? Okay lang makipaglaro. Lalaki ako. Experience? Siyempre marami ako noon. May sira ba ang pananaw mo sa sex? Kung di mo papalitan ang iyong paniniwala, pwede kang makabuntis ng wala sa plano, magka-STD o AIDS. Makakaiwas ka sa mga ito kung aalamin mo ang reproductive health. Para sa lahat ito, kumonsulta sa health center tungkol dito. Kung hindi, Dalaga na ako. Si Mommy, nagbibigay pa rin siya ng advice. At least ngayon, may say na rin ako. Kami mabarkada, sabay-sabay sa lahat. Bumimik, sa kalokohan, sabay-sabay hindi kami nasarunan. Okay lang, masaya eh. Pinaka-exciting talaga sa lahat yung magka-boyfriend ka. Kaya lang, mahirap din. Akala mo daw. Pero, hindi naman pala. I should have known better. Nobody told me to stay. You have to take control. Kasi katawan mo yan eh. Buhay mo yan. It's all about making informed choices. Whatever you do, at least alam mo ang pinapasukan mo. I feel better about myself. Kaya ko na ngayon. Reproductive health. Punta na sa health center. Take control. It's your choice. It's your life. Pag binasok mo ang isang negosyo, na di mo alam ang pasikot-sikot nito, lugi. Sa basketball naman, pag di mo pinag-aralan ang laro ng kalaban, talo. Ganon din pagdating sa sex at reproductive health. Alam mo dapat ang ginagawa mo. Para mas maintindihan mo ito, samahan mo na si Mrs. pag nagpatingin siya sa health center. Reproductive health. Alamin sa health center. Pag may kaalaman, mas liligaya ang buhay mag-asawa. Ginamit ako ng mister ko kahit lasing siya. Pagod na nga ako. Ginamit pa rin. Ginamit ako kagabi kahit may sakit ako. Kapapanganak ko pala. Ginamit na ako. Mrs., hindi ka isang bagay na basta-basta ginagamit ng iyong asawa. Babae ka. May kalayaan
may karapatan. Alamin mo ang reproductive health. Magpunta sa health center ngayon. Ano ba yan? Puro babaeng anak niyo ah. Di ba kayo marunong gumawa ng lalaki? Aba, Ebiang, ang isang manugang ko, may lalaki na magdadala ng apelyido natin. Ikaw, wala pa. Han, kahit mga nakataon-taon, di ka titigil hanggat walang lalaki sa lahi natin. Mrs., di ka isang palahian. Babae ka. May kalayaan, may karapatan. Alamin mo ang reproductive health. Magpunta sa health center ngayon. Whoever you are, however you want to live your life, you have the right to know your own body. You have to be aware of your reproductive rights, but you have to be responsible because the decisions you make determine your future. Know more about reproductive health for yourself, your family, and your health. Your wife, the light of your home, bringing light to your lives. But she also gets tired and burned out from taking care of all of you. So take it easy, man. Find out how you can take care of her. Understand her reproductive health. It can help enlighten your relationship. Call the helpline. Don't allow the light of your home to burn out. As they say, it's nice to have someone to love. Anniversary, love you. And someone who loves you. Love you too. But sometimes, because you know she loves you, it seems so easy to demand that she give in to you. But when she says, no, try listening. Respect her rights as a woman. Understand her reproductive health. Call the helpline, 525-5845. Sorry. Numero 1 checkpoint sa barkada. Ang sayang kasama. Ano daw mga pangarap niya? I told him, always be very careful. This is a very serious matter. Sabi na sana siya eh. We found out he's HIV positive. Paano na? Alamin ang katotohanan tungkol sa HIV at AIDS. Syphilis, tulo, herpes, sexually transmissible diseases na maaaring maagapan. Pero kung hindi mo mabago ang pag-uugali mo tungkol sa sex, baka tuluyan kang mapaso. Alamin ang kaugnayan ng STD, HIV at AIDS. Tumawag sa AIDS Hotline. Akala mo, maliit na problema lang. Napakadaling lampasan. Ang hindi mo alam, pwede pala itong lumala at manabay sa panganib ang iyong buhay. Sa susunod, hindi ka na makabangon. Alamin ang kaugnayan ng STD, HIV at AIDS. Tumawag sa AIDS Helpline. If you've got a sore that's painless and seems to go away, if it's found in your genitals, you'd better see the doctor before things fall apart. If you have these symptoms, go to the health center today. You're used to getting the drip, urinating repeatedly, even when it hurts. Things get so bad, you even try to cure yourself. But careful, man. You might just be surprised at what comes out of the pipe.
If you have these symptoms, go to the health center today. You might think you're clean, but you too can be infected. If you notice an unusual stain, pain in the abdomen, or pain while urinating, consult a doctor before you're ripped apart by a sexually transmitted disease. If you have these symptoms, go to the health center today. My name is Elsa. My step-uncle was the first one to abuse me. Next day, the brothel owner, Fatherman pimped me. Some took my pictures. There were foreigners. I had many customers. The last one probably gave me AIDS. I don't want to do it anymore. I don't want to do it anymore. Stop child prostitution. Keep the children away from AIDS. Report child abuse cases to Bantay Bata 163. There are children who cannot play because they're the playthings. They cannot run because they have nowhere to run. They do not play with other children because they have lost their innocence. They do not know that a disease like AIDS is playing with them. Stop child prostitution. Keep the children away from AIDS. Report to Bantay Bata 163. Kaya ang aking ipagtatapat. Iba-ibang babae ang aking kinakasama. Minsan, nalimutan kong mag-ingat. May tumubong sugat sa akin. Paano ang aking asawa at mga anak? Mahawahan ko ba sila? Kung may problema kang tulad nito, pare may matatakbuhan ka. Handa silang alagaan ang sikreto mo. Tumawag sa helpline. Kung nagdududa ka na sa kanyang mga palusot, huwag mong ipikit ang mga mata mo. May mga bagay na hindi basta-basta nalulusutan. Kahit wala ka pang sintomas, maaaring may sakit ka na. Magpatingin sa health center ngayon. Iingatan nila ang sikreto mo. Tumawag sa helpline. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama. Alam mo, baka may tama ka na. Tama na. Kung gagawin mo rin lang, sana gawin mo na ng tama. Tuwal, mag-ingat ka. Kung masakit ang iyong pag-ihi at may tulong lumalabas sa iyong ali, may tamang lugar at tao na handang alagaan ang sikreto mo. Tumawag sa helpline. May sabihin ka ba? Ha? Wala. Dear, meron ako sakit. Nakakahiya, pero baka mahawak. Basta isa sa inyo ang may problema ng STD, huwag tulugan. Pag-usapan, harapin ang problema. Kailangan mo ng tulong, tumawag sa helpline. Sige, nakikinig ako. Dear, may gusto ka bang sabihin sa akin? Wala. Kasi nagpatingin ako sa doktor. May sakit ako. Sa'yo ko ba nakuha to? Sana nasabi mo agad sa akin. Ang problemang STD ay napag-uusapan. Makinig, harapin ang problema. Kailangan mo ng tulong? Tumawag sa helpline. Sige, makikinig ako.